Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito muli po tayo sa Tinig ng Marino. And as usual, kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez. At tayo po ay magbibigay daan muli sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga marino. At tinaguri ang Economic Warriors. Economic Warriors, and at the same time, sila ang mga tinatawag na bagong bayani ng ating bansa. Engineer Nelson, magandang gabi po sa inyo. Yan, magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi naman sa ating mga nanonood sa ating programa. Ngayong gabi, ang pag-uusapan namin, mga kasambahay dito ni Engineer Nelson Ramirez, ang kahalagahan ng mga seafarers sa pagmimiyembro po sa Pag-ibig Fund. Ikaw ba, engineer, nung time mo ay nag-miyembro ka ng Pag-ibig Fund before? Wala pa? Hindi pa kasi mandatory noon ang Pag-ibig. Kaya noong kapanahonan ko wala pang membership ng Pag-ibig Fund. So meaning to say, ilang dekada na po ang nakakaraan. Makakasama natin dyan ay si Ma'am Sally Banal, ang Division Chief 3 ng Marketing and Enforcement Division ng Pag-ibig Fund. And engineer, mayroon din, of course, kasama rin si Mr. Jojo Harino, ang Department Manager 3 ng OFW Division. Yes. Yung dalawa ang mapapaliwanag sa atin kung ano ang kahalagaan ng maging miyembro ng Pag-ibig Fund. Of course, engineer, pag-usapan din natin mamaya ang buhay mandaragat. Ano ba ang tampok sa ating buhay mandaragat mamaya? Ang buhay mandaragat natin sa segment na to, no, ay ang tungkol sa pagsalubong ng bagong taon. Sinalubong tayo ng napakaraming sakuna. Napakaraming trahedya. Trahedya sa karagatan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako. Sa iba't ibang dako sa buong mundo, lalo na yung sa Bulk Jupiter. Exactly. No? Na kung saan may 11 full crew Pilipino yan, ka mga Pilipino sa barkong ng Bulk Jupiter, at isa lang ang confirm na nakaligtas. Okay. So antabayan niyo po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Marino. Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po ulit tayo sa Tinig ng Marino. Kasama ko pa rin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez. Ako po si Ana Rentoy. Kumusta po kayo sa ating mga manonood ngayong gabi? Engineer, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi sa iyo, Ana, at maligong bagong taon. At binabati din natin ang ating mga televiewers na palaging nanonood sa atin. Yes, it's 2015. Muli po ang aming pagbati sa inyo. Engineer, ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang isa na namang importanteng usapin na may kinalaman sa ating mga marino. Ang kahalagahan ng pagiging member ng mga marino sa Pag-ibig Fund. No? Okay, Pag-ibig Fund. Ang ating panauhin, engineer, ngayong gabi ay kinabibilangan ng dalawang makikisig na lalaki. Yan. We have Mr. Jojo Harino, ang Department Manager 3 ng OFW Division ng Pag-ibig Fund. And the other one, engineer, is Mr. Philip Raymond Salem, Information Officer ng Overseas Operations Department of Pag-ibig Fund. Okay, pabatiin na natin ito, Engineer Nelson, according to age. Ay, kung ganun po, mauna ako. Sa mga manonood po ng Tinig Marino, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Talagang he's very honest. Tinadmit niya na siya daw yung pangalan. Okay. Let's once again, we have Mr. Philip here. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Miss Annie, Engineer Nelson, at sa mga manonood po ng Tinig ng Marino. Okay, salamat po sa Diyos. At nandito sila ngayong opening ng taong 2015. Okay, let's start now. Kasi left and right, may mga balita tayo na mayroon tayong mga kababayan na mga marino na this is the sad news, di ba, Engineer? Ayan, na pumanaw, hindi pa mahanap, mayroon namang nahanap na namatay na dahil lumubog yung barkong kinalululanan nila. Ano ba yung importance ng pag-ibig sa kanila? Mayroon bang ganon? Pero bago yan, unahin na muna natin. Ano nga ba? Bakit sa isang seafarers, kailangan ba seafarer? Kailangan ba nilang maging miyembro? Is this mandatory? Or ano lang? It's your choice. If you want to be a member, pwede. Pag hindi naman, hindi ka naman hahabulin ng gobyerno. Maraming salamat po, Ma'am Annie. Ayon po kasi sa ating bagong batas, yung Republic Act 9679, kung saan nakasaklaw doon yung mga bagong batas tungkol sa Pag-ibig Fund,
Sinasabi po doon na lahat ng mga manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas at yun mang nasa abroad, nakasama ang mga seafarers ay dapat miyembro ng Pag-ibig Fund. Meaning to say, Mr. Jojo and Mr. Salem, Philip, this is mandatory. Tama po. Ayan. Yeah. So during your time, engineer, meron na bang pag-ibig? Well, I started selling in 1973. So, Nung ilang panahon dekada yun, na? wala pang pag-ibig. At saka hanggang sa, huminto na ako sa aking sea career, ay hindi pa rin mandatory pa ang pag-ibig noon. It was during my time na pinupush namin na maging member ang lahat ng mga marino ng Pag-ibig Fund kasi gusto natin ng lahat ng mga marino ay magkaroon ng bahay kasi there are three important things in life, which is food, shelter, and clothing. Okay, yan. Mga kasambahay, yan ang binabanggit ni engineer, nung panahon daw po niya ay wala pa pong pag-ibig. Dekada 60 pa po yun. Okay. 60. Ay, 60 pala. Okay, my second question, engineer, with your permission again, paano o saan maaaring magrehistro ang mga seafarers natin upang maging miyembro po ng Pag-ibig Fund? Una-una po, marami mga pamamaraan kung saan pwede mag-restro agad ng yung mga seafarers natin. Una-una na dyan, meron po kami tinatawag na online registration system. Kung saan bibisita lang yung ating seafarer, kung siya man ay nasa barko at may internet connection siya, bisitahin lang po yung website ng Pag-ibig Fund, www.pagibigfund.gov.ph. Meron po tayong online registration. Ibig sabihin, engineer, napakadali. Napakadali na magrehistro. Dahil meron silang online. Exactly. Ngayon din, sa Marina din, meron ding online system din sa Marina. Mag-apply ka ngayong December, no? Abril ka pa. Abril pa nila esikasuhin ng iyong papeles. Wait, Online din yun. Teka muna. Online din ang tawag nila But doon. that's different. Ayan, that's different. We're talking of pag-ibig, We're talking of pag-ibig, di ba naman? Iba naman yun. Sa inyo ba naasikaso ka agad? Kapag ka Naasikaso nag-a-apply? Opo. Yung sa pagre-register po natin, aside, bukod po dito sa online registration natin sa website ng Pag-ibig, bukas din po ang lahat ng tanggapan ng Pag-ibig sa buong Pilipinas. Marami po tayong tanggapan na kung saan maaari rin po sila magrehistro at may mga tanggapan din po tayo sa ibang bansa na kung saan ay makakapagrehistro rin po yung ating mga miyembro. So, ibig sabihin, engineer, even abroad, you can register. Oh yeah. As long as you have an internet sa online system. So, walang problema doon. Hindi ka mahihirapan, Hindi Sir po, hindi po. Jojo. Yung isang seafarer po, halimbawa may nakadaong na barko sa Dubai at yung miyembro sakasakaling gustong yung seafarer bababa at kung dadalaw siya sa konsulado, meron din pong opisina ang Pag-ibig Fund sa konsulado. Meron po tayong 21 overseas offices kung saan ang mga opisina natin ay nasa Philippine Embassy at nasa Philippine Consulate na pwedeng dalawin ng ating mga seafarers. Okay, kasama na doon, halimbawa, mag-online ka. Ibig sabihin, engineer, kasama na doon kung how much are you paying, are you going to pay for, let's say, for example, for 1 year. Nakalagay na din yung mga information na yun na kung saan ka pwede mag-deposit ng bangko. Is it included in the information doon sa online? Tama po, ma'am. Lahat po ng gagawin ng ating isang miyembro para siya makapagbayad, kung saan siya magbabayad, paano mangutang, ano-ano mga dokumento kailangan, available po lahat ito sa ating website. Okay, let me ask Sir Philip, engineer. Susunod, ikaw naman magtatanong. Sa kasalukuyan po, ilan sa mga seafarers ang miyembro ng Pag-ibig? Yan. O Sir Kung Philip, lahat sila, siguro mga kalahating milyon, no? Okay. Yes, Sir Philip. Sa kasalukuyan po, meron tayong mahigit sa 333,000 miyembro po ng mga seafarers sa Pag-ibig Fund. So, sa kasalukuyan po yan. So, 300... maaring 30,000 dami pa yan kasi ang dami ng ating mga seafarers sa ibang bansa ay nandyan na sa 380,000 to 400,000. And then aside from that, may mga naghihintay pa. So, roughly, magkakaroon kayo ng mga members sa mga 600,000 more or less. Okay. Additional. Pero engineer, siguro ganito, kasi yung sinasabi niyang bilang, is it updated po, Sir Philip? Yung bilang na yon na 300,000. Kasi engineer, sa ngayon, ang datos ng United Filipino Seafarers, ilan ba yung mga seafarers natin na
nasa barko? Yung datos na nakukuha ko ay galing sa POA Okay, na ilan meron ng 400,000 sa isang taon nitong nakaraang taon na lumabas sa mga So, ibig sabihin, Filipino may seaman. kulang pa na 100,000. So, what does it mean? Almost Mahigit 100,000 na hindi member. 100,000. So, what does it mean? If this is mandatory, paano? Ba't nakalusot na ito ay hindi kasama dito sa datos na ito, sa database? O maaaring hindi pa nila napasok sa kanilang database, Okay. yung mga gano'n. No? But it At doesn't yung necessarily iba- mean na hindi sila member. Opo. Okay. Yeah. Kasi di ba one-stop shop sa kailangan mo yan eh. Opo, sa PUA. Hindi ka makakalipad kasi titingnan yan sa mga requirements. Lalo na kung mga balik manggagawa ka, tinitingnan yan. Isa sa Yeah. mga requirements niya ng PUA. Am I right there? Tama, ma'am. Okay. At saka yung manning agency na hindi nagre-remit sa pag-ibig fund, question sila. At kagaya rin ng SSS, kapag hindi mo binabayaran ng SSS membership, ang iyong marino ay mag-question ka. Okay. Let me ask you again, Sir Philip and then Sir Jojo. How do you go about those shipping agencies or manning agencies na hindi po sila nagko-comply sa ganito? Napupulis nyo ba yan? Ang Pag-ibig Fund po, tuloy-tuloy po ang pakikipag-ugnayan namin sa mga manning agencies. Yung pakikipag-usap sa kanila, yung pagkukonbinse na dapat lahat ng miyembro, mga seafarers nila ay dapat miyembro ng Pag-ibig Fund. Kasama na rin po yung mga trabahador nila na nagtatrabaho sa manning agency. Tuloy-tuloy po at ngayon po may mga manning agency rin po na binibigyan kami ng pagkakataon na sumalid sa mga PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar nila kung saan na ipapaliwanag namin talaga kung ano yung mga programa at benepisyo bilang miyembro ng Pag-ibig. Pero yung question ko, engineer, okay, thank you Sir Jojo for that. Okay, ang question ko, paano ninyo napupulis? Let's say for example, mayroon ba tayong talaan? Of course naman, I'm sure mayroon tayong talaan na mga shipping agencies in the Philippines, di ba? Ito bang mga shipping agencies na ito bang mga manning agencies na ito, nagko-comply doon sa patakaran ng Pag-ibig, which is mandatory, na ito, iminimiyembro nila yung kanilang mga seafarers na nagiging, umaalis palabas po ng bansa. When we come back, sasagutin pa din po yan ang ating mga panauhin mula sa Pag-ibig Fund. Muli po, nagbabalik ang tinig ng Marino. Kasama ko pa rin si Engineer Nelson. Engineer Nelson at ang ating mga panauhin mula sa Pag-ibig Fund. We have Jojo and Sir Philip. A while ago, I have a hanging question. Paano nyo napupulis? Paano napupulis yung mga manning agencies na sila po ay talagang nagko-comply na dapat maging member sila sa Pag-ibig Fund? Lahat po naman ng ahensya ng mga manning agency nakarehistro sa Pag-ibig Fund. Yung proseso lang po ng pagrehistro sa kanilang mga seafarers at yung mga pagbayad ng kanilang mga contribution ang talagang mahigpit naming inaalalayan. Gayunpaman, kung may mga manning agency na hindi nagko-comply sa batas, appropriate legal sanction po ay pwede nilang matanggap. Okay. How about you, Engineer? Next question, please. Yeah, ano-ano ang mga benepisyo ng ating mga marino kung maging member sila ng Pag-ibig Yeah, Fund? si Sir Philip naman ang sasagot noon. Ang mga benepisyo po ng ating mga miyembro, kasama na rito yung mga marino, unang-una, ito po ay, ang Pag-ibig ay pag-iipon. So, nabibigyan ng pagkakataon ng ating mga miyembro, yung mga marino, na makapag-ipon habang sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At bukod dito, habang sila ay nag-iipon, sila rin po ay maaari na mabigyan namin ng tulong pinansyal. Kung sakaling habang sila ay nasa ibang bansa, biglang nangailangan sila ng pandagdag sa tuition fee ng kanilang anak, o may iba silang pagkakagastusan, maaari rin po sila naming mapahiram yung tinatawag po namin na multi-purpose loan, or kung sa panahon naman ng kalamidad, may tinatawag din tayong mga pahiram sa aming mga miyembro na calamity loan program. At ang isa sa mga pinakamagandang benepisyo po ng Pag-ibig, kagaya ng nasabi po ninyo, Engineer, na kasama sa mga pangunahing pangangailangan ng mga bawat tao ay yung pabahay. So dito po, napakaganda ng programa ng Pag-ibig para sa pabahay na kung saan ay pinalaki pa lalo yung ating mahihiram na mula sa 3 milyon ay aabot na sa 6 na milyon, depende sa kakayanan ng isang miyembro, at napakababa po ang interes sa halagang 6.985% lamang po kada taon. At yung pong rate na yon ay mababa na po, no? Kung yung kumpara natin sa bangko. Opo, hindi na po nagkakalayo ang binibigay na
na interest ng Pag-ibig ikukumpara po sa mga bangko natin dito sa Pilipinas. Oo, kasi yung housing loan ninyo is payable within? Maximum po, pinakamahaba sa Pag-ibig Fund, maximum 30 years to pay. Oh, talaga naman. Kung hindi What if the person Remember. or the seafarer dies? Ito po ang maganda. no? Yung breadwinner namatay. O, Ito habang po- hindi pa niya natapos yung kanyang 30 years. Maganda Yun. po ang ang kasama sa mga feature natin sa ating pahiram sa pabahay ay yung tinatawag po nating mortgage redemption insurance na kung saan nga kagaya ng nabanggit ninyo na hindi inaasahang pagkakataon namatay yung ating pong na-discuss housing yan. loan borrower. Siguraduhin lamang po ng ating mga humihiram sa pabahay sa Pag-ibig na updated ang kanilang pagbabayad nang sa ganon, kung sa pagkakataon na mamatay yung miyembro na yon sa hindi inaasahang pagkakataon, ay sasagutin po ng insurance. Ang rule po ay basta pagka may namatay, fully settled po yung loan Okay. nung So wala nanghiram. silang dapat... Say, for example, kagaya ngayon, yung sa Bald Chapter. Okay. If you Bald Chapter, Oh, ilang kung mga meron Pilipinong namatay doon, di ba? 18 ang masabi natin na isa ang namatay, dalawa ang namatay, isa ang nakaligtas, at 16 yung missing. Pero kung 16 na missing, ang tinatagal lang ng isang tao, kung malamig ang tubig, ay 15 minutes. So meaning to say, He engineer, will die of slim. hypothermia. Very slim ang chance ng yung survival mo. Very slim na ang chance of survival. Okay. So, kung sakasakali na yung mga yon ay nakakuha ng housing loan sa Pag-ibig Fund, Maaaring wala na automatic. silang babayaran. Okay. Okay. How about we're talking about benefits. Mayroon bang mga burial benefits dito sa Pag-ibig Fund? Meron din po kami see? meron po kami tinatawag na death benefit kung saan ito ibibigay ng Pag-ibig Fund sa kanila, plus isosoli na po lahat ng Pag-ibig Fund doon sa mga naiwan yung kanyang lahat ng hulog plus yung dividendo na kinita ng hulog na to. Uy, Mr. Salem and Mr. Jojo, engineer. parang investment din, no? Yes, Parang tama po. investment Tama na insurance pa. Oo. Kasi alam mo, mayroon ditong problema, engineer. Napakalayo pala. Kasi mayroon tayong mga na-encounter na mga problems na mas mainam pala ito kumpara doon sa SSS. Kasi yung sa SSS, kalimbawa, GSIS, I'm talking of the GSIS. Halimbawa, ikaw magre-retiro, hindi mo yan nakuha, yung retirement benefits mo, hindi ka nag-claim, within the prescribed period, hindi na mapupunta sa'yo yung pera na yan. Hindi mo na makukuha. But unlike here, this SSS and the Pag-ibig Fund, no matter what, kahit gaano katagal, imagine, namatay ka na, namatay ka na, may burial ka. Pagkatapos, mababalik pa sa'yo yung pera na inulog mo. Magandang benefit yan. Exactly. Benefits yan na binibigay ng Pag-ibig Pag-ibig. Fund. Okay. Bukod po, Parang investment, no? Tama po. O ganun. okay. Bukod po sa Pag-ibig Fund, kailangan bang may iba pang insurance na dapat applyan ng isang seafarer? Sa Pag-ibig Fund po, nagkakaroon lang po kasi talaga ng insurance kapag siya ay mangungutang. Ibig sabihin po, para sa kaligtasan din o kapakanan ng miyembro, kung may mangyayari sa kanya, ini-insure po namin yung kanyang housing loan. At kung meron naman po siyang multi-purpose loan, ini-insure namin siya sa pamamagitan ng SLI, Salary Loan Insurance. Okay. So, mga kasambahay, more or less, engineer, siguro yung mga nakikinig ngayon nanonood, yung mga nanonood ngayon na hindi pa sila masyadong aware nito, engineer, baka mayroon silang mga manning agencies na in-applyan o kaya diyan na sila employed for several years at hindi pa sila naghuhulog sa Pag-ibig. Siguro you can remind them na it's high time bago sila mahulog sa lambat ng Pag-ibig Fund. Pakakasuhan pa sila. Dapat gawin na nila ito ngayon dahil napakaramang benepisyo para dun sa kanilang mga seafarers. Yes, engineer. Kayo naman, susunod nating tanong. Magkano ang dapat na inihulog o iniipon na isang seafarer sa Pag-ibig? Naaayon po sa batas, yung Republic Act 9679, ang minimum po na ihulog o iipunin ng ating miyembro ay 100 piso lang. Hindi po? pa rin, alam mo panahon pa na... 100 piso sa isang araw. Sa isang buwan. Sa isang buwan. Uy. Tapos 100 din, tama po ba yan yung employer? Sige nga po. O plus yung kanilang manning agency, dapat may kaukulang tinatapatan to na 100 pesos din per Ibig month. sabihin, A equivalent, month? that's 200 pesos. Opo. A month. 200 pesos a month lang ang contribution ng isang seaman. Minimum po yun doon sa parte ng seafarer. Ano po. Pero wala pong pumipigil sa isang seafarer na kung gusto niya talaga maghulog at mag-ipon ng mas malaki, pwede niya pong i-upgrade yung kanyang ihulog. Ano Okay. po. Liwanagin natin ito, engineer.
once and for all para sa kabatiran nyo, sa tingin ko talagang maraming naghahangad na dapat itaas na ito. Kasi masyadong mababa yung 100 na hulog ngayon. Panahon pa yan na nag-short pants pa si Magellan kung ganun Okay, yung... 100 pesos sa isang A month. seafarer, I'm sorry. That is equivalent to 1,200 per year. Ang iipunin mo lang is 1,200. Yung employer mo naman is 1,200. Yeah, sa isang That's kapitan na sumusweldo ng kalahating milyon, 100 lang yung... Exactly. Kanya. Baliwala po yun. Okay. Sa kahit na yung maliliit na ang pwesto, katulad ng messman, ay normally, umaabot na ng 800, kasama na yung overtime and everything, ibig umaabot sabihin- ng 30,000. Pinakamababa 30,000 naman. Kahit na mga 5,000, kaya nilang ihulog. Yung mga Pero- seafarer. Paano Pero po kung yan? dagdagan natin ng benefits, so magandang package. Okay. Oh. Sandali lang po, engineer. Bibigyan natin ng daan po yan, ang usaping yan, sa pagbabalik pa rin po ng Tinig ng Manila. Okay, muli po, nagbabalik ang Tinig ng Marino at ang pinag-uusapan pa rin natin ang kahalagahan ng pagiging miyembro po sa Pag-ibig Fund sa mga Filipino seafarers. At panauhin pa rin natin, engineer, si Mr. Jojo Aharino. And of course, we have Mr. Philip Raymond Salem. Okay. Kanina sa tanong ko, engineer, paano kung halimbawa yung isang seafarer gusto dagdagan yung 1,200 ng kanyang contribution para mas malaki? Pwede pa po ba yun? Pwede po ma'am, na dagdagan ng ipon, gaya po ng nabanggit namin, yung 100 pesos ayon sa batas ay minimum Okay. contribution na pwede sila mag-upgrade. Sa datos po namin ngayon, Engineer Nelson, kung mamarapatin mo, marami na rin pong seafarers na naguhulog ng mataas sa 100 pesos. Minimum nila usually is mga 500 to 800 pesos per month. Okay, pero engineer, tama. Ang akin dapat ang minimum ay say for example 500 and then pwede pa nilang yan i-upgrade. Pero dapat kasama yan sa pre-departure orientation seminar para naman malaman nila na meron palang ganitong package at parang force saving ng mga marino. Kasi napakahirap ipaintindi mo sa marino kung ano itong mga bagay na to, no? Normally, hindi sila mabuboluntaryo na mag-member, maghulog niyan. Maghulog niyan. At napupunta lang sa ibang bagay yung kanilang pera. Okay. Tatanungin ko si Sir Philip, engineer, and Sir Jojo, saan maaaring maghulog ng kanilang monthly savings o contribution ang mga seafarers natin? Unang-una po, no, habang kung nandito pa sila sa Pilipinas bago sila umalis, di hubat, ito nga po ay may pagkakataon sila maghulog sa PUEA o sa alimang tanggapan ng pag-ibig. Kung sakaling sila man ay nasa ibang bansa na, ay kalimitan, seafarer, nakasakay po ito sa barko, ay yung kamag-anak nila dito sa Pilipinas, maaari rin pong maghulog sa amang sangay ng pag-ibig. At meron din po tayong bayad center. Marami po tayong bayad center na tanggapan sa buong Pilipinas. Nakakalat yan. Maaari silang maghulog doon. Maaari rin po siya ngayon na maghulog ng pag-ibig savings through using the Visa and MasterCard credit card. May mga accredited din po tayong mga bangko. At sa SM Mall, Business sir. Center, Pwede. maaari rin Okay. po maghulog ng pag-ibig savings ang ating mga marino at mga miyembro ng pag-ibig. Okay, engineer, last question if I'm not mistaken. Okay. Paano? Let's talk about the process ng pag-apply ng isang seafarer sa pag-ibig housing loan. Ano-ano po ang mga requirements at magkano ang halagang maaaring mautang? Kanina medyo na-mention na yan. Okay. Sige po. Una-una po yung papaano-ano po. Ang requirement lang po ng Pag-ibig Fund, yung isang marino, kailangan may at least 24 months na hulog sa Pag-ibig Fund. Ngayon, kung siya ay bagong marino, pwede po niya agad bayaran yung buong 24 months at pwede na rin agad siya makapangutang. Ano po? Okay. So, Ganun. madali lang pala din. Ano po? Ang requirement, ang unang-una pong requirement, dahil alam po natin na sila nga po ay nakasakay sa barko, kailangan lang pong mag-issue sila ng special power of attorney. Mag-assign sila ng representative dito So, sa pwede Philippines kung sino mag-aasikaso ng loan nila. At ang kailangan lang pong importanteng dokumento ay yung employment contract na isang marino. Na kung saan valid yung contract at kung saan nakasaad doon kung magkano ang kinikita niya buwan-buwan. Okay, engineer, kayo naman, ha?
Yeah, ano ba yung Pag-ibig Loyalty Fund? Loyalty Card. I think it's referring to the card. Yung card. Okay. Card, yeah, card. Oo. Card. Napakaganda po, no? At na mabibigyan nyo kaming pagkakataon na maipaliwanag itong Pag-ibig Loyalty Card. Ito ay isa sa pinakabagong programa ng Pag-ibig. Ang pinaghugutan po, pinagmulan ng programang ito ay sa miyembro ng Pag-ibig sa kasalukuyan na more than 14 million members ay wala pa po sa kalahati ang talagang humihiram sa pabahay, humihiram ng multi-purpose loan, calamity loan. Ito po ay inilabas ng Pag-ibig, ang Pag-ibig Loyalty Card, upang magdagdag benepisyo sa mga miyembro. Lahat po ng miyembro ng Pag-ibig ay maaaring kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card. At yung loyalty card po na yan, kami po ay nakikipartner. Halimbawa sa mga pharmaceutical, drug company, restaurants, educational institution, na pag nagpresenta ang isang Pag-ibig member ng card sa kanila at bibili sa kanila ng serbisyo, goods or services, may diskwento po. May discount. So, isang magandang halimbawa po nito, no? Halimbawa, gamot. So, meron po tayong partner, ang Pag-ibig, na isang pharmaceutical company, na pag bumili po tayo sa butika na ipakita ang Pag-ibig Loyalty Card, ay makaka-avail po siya ng as much as 50% discount. Wow, malaking bagay. Opo. Wala po ito pinagkalayo kung kayo ay isang mamimili ng Mercury Drug kung saan merong suki card. Kung ikaw ay may sa SM bumibili ka at meron kang card na tinatawag nilang SM Advantage, parang ito rin po yung loyalty card ng Pag-ibig Fund. Okay. Sa mga nanonood ngayong gabi dito po sa Tinig ng Marino, bilang mensahe po, marami na tayong mga napag-usapan, including the loyalty card ng Pag-ibig. Tanungin ko lang isang question. Halimbawa, yung Simano, hindi nakapag-loan. Ngunit namatay siya. Wala bang insurance yun? Ang maibabalik po ng Pag-ibig dun sa namatayan ng isang marino na miyembro ng Pag-ibig ay yung pong kanyang kabuuang naipon. Pag sinabi natin kabuuang naipon, ito yung galing mula sa kanya, ay hinuhulog po niya, at yung taon-taon na kinikita ng kanyang hulog. Kasama po yung burial benefit na naipaliwanag po So kanina. there is burial benefit. Ito po Meron ang pa rin ibabalik. kahit na, kasi naisip ko, paano kung hindi ako umutang? Baka in the future, baka in the future, baka makaisip sila engineer na, sige, lagyan natin ito ng insurance benefit for them. Kaya nga ako, kung ako, member ako ng Pag-ibig, ipag-utang ko na yung bahay ko. Solve na ako eh. Solve na ako. Ngayon pa lang, ipang-utang ko na. Tama po, engineer. Kasi at the same time, kung ano man mangyari sa akin, isolve na rin yung bahay ko. Tama Wala yun. na rin problema eh. Okay, that's very good. Diba? Okay. Sa engineer, sa pagkakataong ito, hingan ko po ng message si Mr. Jojo Harino and of course si Sir Philip Salim ngayong gabi para sa ating mga manonood dito sa Tinig ng Marino. Especially, nakakater kasi ito sa mga marino. Okay, usaping pabahay, baka kayo ay interesado. Sige po, go ahead, Mr. Jojo, sir. Una, Ma'am Annie at Engineer Nelson, gusto namin kayong pasalamatan sa pagkakataon binigay niyo sa amin para maibahagi yung mga programa at benepisyo ng Pag-ibig Fund. Sa mga manonood naman nating mga marino, nais po nating ipaalam na ang Pag-ibig Fund ay hindi gastos. Ito po ay isang pamamaraan ng pag-iipon kung saan lahat ng inipon nyo at kinita ng inyong ipon ay isosoli lahat ng Pag-ibig Fund sa inyo pagdating ng panahon. Okay, thank you very Na may much. kasamang interest. Tama po. May dividendo. Kasama. Dinagdagan ni interest. engineer. Tama yun, may kasamang interest. And of course, thank you, Sir Jojo. We have also here Mr. Philip Raymond Salim. Muli po, no, Miss Annie, engineer, maraming salamat po sa inyo sa pag-anyaya sa amin dito sa inyong programa. Ang nais ko lamang pong paalalahanan, alam ko po na yung marino ay mas maraming panahon na nasa dagat. So, yung pagkakataon na sila ay makapagtuloy ng paghuhulog ay mas kokonti. Kaya paalala ko sa mga kapamilya ng mga marino na sana sila na yung gumawa ng trabaho, na sila na yung mag-remind sa kanilang asawa na kailangan nating maghulog ng pag-ibig mo. Nang sa ganun ay talaga pong makapag-ipon at maka-avail ng mga benepisyo ng pag-ibig. Okay. Pero siguro sa mga manning, sa mga seafarer, ang manning agency na ang naghuhulog. Opo. Habang sila nasa barko. Salary reduction po. Okay, thank you so much for that, engineer. May May babatiin tayo, Okay, Ann. yes. Babatiin natin si Gary and Lisa Julian Castejon. Ayan. Kasi yan, Nanonood.
avid viewers natin palaging nanonood talaga Thank you sa so ating much. programa. Thank you so At much. of course, sa ating mga marino at pamilya ng ating mga marino. Of course, sa mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, dahil mayroon tayong live streaming. Thank you so much po. Maraming salamat sa pagtangkilik niyo po dito sa programang Tinig ng Marino. Huwag po kayong mag-alala, mga kasambahay. May mga nagtatanggol sa karapatan ng ating mga marino. At yan po ang programang Tinig ng Marino. Salamat po sa Diyos. Huwag kayong aalis. Because when we come back, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa buhay mandaragat at ang ating success story. Katampok naman si Captain Walfredo Rivas.